Welcome back to my channel, Romeo Boulder. Alam niyo mo, mahanga po ako rito kay Lucas Bersamin, ano? Sapagkat sa kabila po ng pagtanggal sa kanya bilang isang executive secretary, ay nagawa pa niyang magsalita ng positibo. Ano? I'm not disparaging BP Sara at ang kakayahan niya, but I think it's safer for the Philippines to stay with President Marcos. Ayon po yan kay Lucas Birsamin na kamakailan noong November 18 ay bigla po siyang tinanggal. Ang sinasabi po ng Malacanang ay nag-resign po siya out of delikadesa. Pero ang sabi po nitong si Lucas Birsamin, wala po siyang fina-file na resignation. Ano? Kasi tinawagan daw po siya ng isang tao, na isang tao na hindi na daw siya kailangan. Hindi na daw kailangan ng kanyang serbisyo. At kung sino man yung tumawag sa kanya, ay napakalakas po nitong tao. May hinala po ba kayo kung sino yun? Sino po ba ang isang taong napakalakas sa Pangulo? Alam niyo po ba kung sino? Hindi po kabinete. Ano? Yan po ang sagutin nyo. Ha? Pwedeng i-comment nyo po yan kung sino man yung tumawag kay dating Secretary Lucas Bersamin na sinabihan siyang hindi na raw siya kailangan. Pero sa kabila ng yan, hindi po siya nagdaramdam kasi prerogative ng Pangulo yun. Pero ang tanong, sino ang mahiwagang taong yun na nagsabi sa kanya na ikaw ay hindi na kailangan ng palasyo, na ikaw ay hindi na kailangan ng serbisyo mo? Ngayon, ayon po kay Lucas Bersamin, ay uh, hindi niya po binabanggit kung ano ang pagkakakilanlan ng taong ito at kung sino ang taong yan. Ano? Oh. Bersamin says, Philippines safer with Marcos staying in office amid resign calls. Yan po ang mga katagang binibitawan po ni Lucas Bersamin, former Executive Secretary Lucas Bersamin, voice strong support for President Bongbong Marcos. Strong support, ha? Oh. Nung rally nung linggo, nalaman ng mga nagrarally ito sa pangunguna po nung nagsasalitang si Mike Defensor. Sabi niya doon sa rally, ngayon po, tinanggal na po si Bersamin, si Lucas Bersamin bilang isang executive secretary. Nananawagan po kami kay Lucas Bersamin, yun pag sinasabi niya sa kanyang speech, na sumali na pa kayo rito, sumali na po kayo rito sa rallying ito. Anong ginawa ni Bersamin? Sumali ba siya? Hindi. Kasi hindi naman po siya balimbing na tao. Prerogative ng Pangulo yan na na magtanggal kung ayaw niya na sa'yo. Ginawa ng Pangulo yon, hindi naman nagalit itong si Bersamin kasi nauunawaan niya eh. Ito ang nagpapatunay na isang desisyon ng lalaki. Lalaki nagdesisyon, hindi siya gumanti. Ano? Kaya humahanga po ako dito kay Lucas Bersamin, na isa ring Ilocano. Ano po? Oh, tuloy po natin. Ha? Former Executive Lucas Bersamin voiced strong support for President Bongbong Marcos, saying the country is better off with him staying in office despite rising calls for his resignation over corruption allegation.
Bersamin said Marcos has the qualities needed to lead effectively, citing his work ethics and leadership style based on first-hand experience. So naniniwala po siya na hindi talaga kurap si BBM. Mayroon talagang gumagamit sa kanyang pangalan na nakapaligid sa kanya. Nadamay lang po ito si Bersamin ano sa pagkakadawit sa kanya ni Yusik Bernardo. Kung natatandaan niyo po, ano? Tuloy po natin. Si President Marcos, napakagaling na tao yan. Focus yan, he said. He added that Marcos stood out among those who ran for the presidency. I think of all the people who vied for the presidency, he was the most qualified. It turned out to be true when I observed him working firsthand, he noted. Huh? Bersamin clarified that his remarks was not meant to discredit Vice President Sara Duterte. However, he maintained that keeping Marcos in office is the safer path. Huh? Safer path. Oh, for the country. Hmm? I'm not disparaging BP Sara at ang kakayahan niya. But I think it's safer for the Philippines to stay with President Marcos. Well, ayan po ang mga sinabi ni Lucas Bersamin, ano? Hindi naman po tinuruan yan. Kasi dati pong Supreme Court Chief Justice po yan, si Lucas Bersamin. Ang alam ko ito, taga-Abra po ito. Ha? Itong si Lucas Bersamin na yan. Ha? Mga politicians ang kanyang mga kapatid sa Abra. Oh. Sa kabila ng mga paninira sa kay BBM, ay sumusuporta pa rin po siya. Alam niyang timbangin. Ano? Alam niyang timbangin yung sitwasyon. Nasabi niya, dahil nakasama niya. Ha? Hindi siya tanim ng sama ng loob. Unlike yung mga iba dyan, yung dati ring executive secretary na natanggal na si Vic Rodriguez, ha? Anong ginawa nun? Nung tinanggal dyan sa kabinete, lumipat doon sa mga Duterte. Ah, yun, hindi lalaki mag-isip yun mga yun. Hindi po sila lalaki mag-decide. Para sa akin, ang lalaki kapag nag-decide, umalis ka dyan sa dati mong boss, tinanggal ka, dahil nakitaan ka ng kasalanan, tanggapin mo. Dahil may kasalanan ka eh. Ganyan po ang desisyon ng isang tunay na lalaki. Hindi yung papanig ka kung saan-saan, magsasalita ka ng against, samantalang nung nandoon ka sa puder ni BBM, puring-puri mo siya, nagbibigay ka ng magagandang mga paliwanag para sa kanya. Ngayon, nung nasagi ka dahil nakagawa ka ng kasalanan, tinanggal ka, bumaliktad ka, pumunta ka sa kabilang kampo, nagsasalita ka ngayon ng against kay BBM, na addict siya, ganyan yan, ganito, ganyan, ganun, ganun. Walang kwentang lalaki yung mga ganyan. Baliktarin. Ha? Alam mo, kapag isang lalaki nagsalita, dapat panindigan mo. Mali man o tama ang sinabi mo, basta't nasabi mo na sa tao, panindigan mo kahit mali o tama man yan. Maging masama man ang consequences niyan para sa'yo, basta't nasabi mo na, panindigan mo bilang isang lalaki. Ganyan po dapat mag-decide ang isang lalaki. Ako, ganun ako eh. Marami akong desisyon na tumama sa akin. Hindi ko na binabawi. Nasabi ko na eh. Bahala na. Kung magdusa ako sa sinabi kong yan, okay lang. Nasabi ko na eh. Kasi naman baliktarin mo ba?
maging balimbing ka. Wala po yun. Hindi po katanggap-tanggap yun. Para sa akin, ha. Ewan ko sa inyo. Kung kayo ganun, kayo na lang. Di ba? Ganun po ang aking pananaw. Ang isang lalaki kapag nag-decide, tama man o mali, panindigan mo. Wala na tayong magagawa dyan. Panindigan mo. Kung anong consequences nun, tanggapin mo. Yan po ang decision ng isang tunay na lalaki. Para sa akin, nag sa akin lang po yun. Pero pag sa inyo, iwan ko, hindi ko po kayo kayang impluwensyahan. Okay, marami pong salamat at huwag niyo pong kalimutan, like, subscribe, and share. Ramir Boulder, suportahan niyo rin po ang aking Facebook page. Paki-follow na lang po. Marami pong salamat.